Pero sino-sino ang pwedeng i-prosecute ng ICC? Well, si FPRRD is a former government official. Pwede rin bang i-prosecute ng ICC yung mga private individual? Okay. Ang i-prosecute ng ICC, I repeat, only individuals. Okay. Walang jurisdiction ng ICC against a country. For example, idemanda ang Pilipinas ng China sa ICC. Walang ganun. Kasi sa ICC, ang may jurisdiction lang sila with respect to individuals. Meaning tao. Tao lang ang pwede nilang sampahan ng kaso sa ICC. And second, hindi lang tao. Kailangan involved in serious crime, and hindi lang serious crime, kailangan it has international relevance, international concern. And lastly, kailangan may tinatawag na walang working courts or working DOJ ang bansa na yan. So sino-sino ang mga pwedeng i-prosecute ng ICC? Top officials. The President, the Prime Minister, the Speaker, the Senate President, mga ganon. Mga former generals, former police, mga top-ranking officials ng mga kapulisan, top-ranking officials sa military, top-ranking officials sa government, yes, pwede yan, including private individuals na nakipagkunsabahan sa mga top officials. So, pwede yan. For example, isang presidente, tapos ang presidente na yan may kakunsabahan na private individual and they commit acts of violence na systematic, widespread. Yan. Pwede kahit private individual or civilian, pwede pa rin maging parte or maging respondent sa ICC. Like for example, in this case, nung panahon ni President Duterte, posibleng maging respondent si former general, former CPNP, si De La Rosa. Pwede ganun. Kasi bakit? Sabi ng batas, pwede ang mga top-ranking officials, top police officials, top military, including private individuals na nakipagkunsabahan. But I'm not talking that they are guilty. I'm talking here about the jurisdiction of this case, and ang allegation lang naman ang pinag-usapan natin dito.